We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. NGCP, posibleng magapatuman sang manual load dropping bangod sa kakulang sang power generation supply sa mga power plant sa Panay Island. Masobra 69,000 o kon 20% sang total registered voters sa Bacolod City. Nabaton nga pirma sang COMELEC para sa People's Initiative. Latest single sang Sky Garden nga Historia, bantayan sa Bistok. Hi there mga puso, good morning, good morning, good morning, TGIF. You're still watching GMA Regional TV Early Edition. Hi Sen, happy Friday! Good morning, Adrian. Thank God it's Friday. Mga kapuso, adlaw naman kita sang Biyernes, January 19, 2024. Hibaloon ta ng mga nagapangunang mga balita sa Western Visayas. Ako si Zen Kilantang Sasa, live diri sa GMA Iloilo Station. Kao naman yung kapuso, Ilan Priatas live, gikan diri sa GMA Bacolod Station sa mga Biyernes. Dala sa gyapon namo ng mga dalago nga mga balita kag impormasyon nga dapat ninyo mahibaloan about local news matters. Tutok na kayari ng pinakaulihing nga mga balita sa bilog nga Western Visayas. Kaya para sa ato nagapanguna nga balita, mga puso, wala sa natabo ang manual load dropping sa Negros kag Panay Subgrid kagabi. Ini matapos kinanunsyar sa NGCP o National Grid Corporation of the Philippines nga pagsanyog sa kondisyon sang system. Antes sini, nag-abiso ang NGCP nga may yara sa MLD nga ipatuman sa Negros kag Panay Subgrid nga mag-apekto naman sa madamo nga lugar nga ginaserbisyuhan sa mga power distributor. Ginatudlo nga rason sa sitwasyon sang subgrid ang pagtrip sang PEDC Unit 3 sang Miyerkules ang gabi. Agod mapreserba ang integridad sang transmission system sang NGCP, ilabi na nga nagluntad ang 4 ka adlaw nga power outage sang Enero 2 nga naapektuhan ang isla sang Panay, Guimaras kag porsyon sang Negros. Ang manual load dropping ang ginpanghandaan nga himuon. Nahibaluan nga ang PEDC Unit 3 ang isa sa pinakadako nga planta sa Panay Subgrid nga may kapasidad nga 150 megawatts. Bangod sini, nag-abiso naman ang mga electric cooperative kag distribution utilities sa mga konsumidor sa Western Visayas sa posibilidad sang power interruptions nga magluntad. Pagklaro sang NGCP, bastante pasubo ang power supply apang ginapaalerto lang ang publiko sa posibilidad nga ma-eksperyensyahan liwat nga power interruption. It's just a precautionary, no? The possibility is there. But for now, everything is enough. And as you recall naman, si PEDC Unit 3 was out naman the whole time last since December, no? Mid-December. And okay naman, no? Ang aton nga power supply that time. But again, as we experienced, no? After that incident, no? Pag January 2, that another power plant went out. That's why we're just giving this advance precautionary information. Pila ka mga residente sang Barangay Bitoon Haro nag-aalegar nga wala ginpaathagan sa pagpirma sa People's Initiative. Isa ka progresibo nga grupo, ginpakamalaot ang lihok sa pagpapirma. Inyang gintutukan ni Kim Salinas. Kung may ayuda kag kwarta nga pasalig, pamahaw naman ang promisa sa pila ka mga pumuluyo sa Barangay Bitoon Haro. Suno sa pila ka mga residente, wala sila ginpaatagan sang may naglibot agod nga magpapirma para sa People's Initiative. Si Nanay Rosalinda, ginbalik ang pormas bangod wala ini kuno mapaathagan sang tao nga nagapapirma sa nakasulat sa pormas. Suno sa iya, ginbilin lang sa iya kag ginsilingan balikon lang ini sa hapon, 2 ka semana na ang nagligad. Tigin basa ko, Section 17 Constitutional. Amo to nga nakita ko, bala ko, ay hindi ko na iya, ara, balik ko. Wala ko yan nagperma. Di siyempre, before ka magperma, basahon, wanay mo. Basi karon niya permahan mo daya, wala ka dahil mo ya kabaloy, ako na no, nang ginpermahan mo na. Samtang si Nanay Josephine nga nag-obra sa sentro sa barangay, apisar nga wala gid maintindihan, nagpirma na lang bangod hingyo kuno sang ila barangay kapitan. Ginatagan ini kuno sang papel nga pirmahan para sa iya bilog nga pamilya. Tiya kuya kay daw na ipit man ko kay tiya ari kuya ga obra sa sentro.
Ti masalod man ko sinadra may ginanogi man si Kapitan Samon, ginanyo yang mabuligan ng bala. Suno sa pumuluyo, pirma kag precinct number ang dapat nila ibutang sa papel. Wala man kuno sila ginpasaligan sang kwarta o kon ayuda. Ginatawagan sang news team ang punong barangay sang barangay Bitoon apang wala ini naggasabat. Samtang ginakabig naman nga pagpanunto sang isa ka progresibo nga grupo sa Panay ang ini nga lihok. Suno sa ila, isa ka pagpanglimbong nga wala ginapaatag sa mga pumuluyo antes magpirma. Bangod may pagpanunto, may pagpangitlang, hindi malayo no, nga magaduda kita sa katuyuan sa sining People's Initiative for Charter Change. Nanindugan man ang grupo nga magapamatok sila mismo sa charter change bangod sa kabalaka nga ma-extend ang termino sa public officials kag pagagamhan sang foreign investment nga pila lang sa mga ginaduso sa pag-amyenda sang konstitusyon. Samtang suno sa impormasyon sa Comelec Iloilo City, 120 sa 180 ka mga barangay sa syudad ang nagapatigayon sang kasubong nga lihok. Ginalooman nila nga mabato ng signature sheets sa Lone District of Iloilo City sa masunod nga semana. Kung mabato na ang signature sheets, magasugod na ang initiatory stage. Diri ginaisip ang pirma sa signature sheets kag paghahatagan sa certification kung pila ang numero sa pirma. Ini ang ginapasa sa Comelec and Bank. Kung may pirma na nga 12% sa tanan nga registered voters sa pungsod, amo na ini ang paghatag sang orders ang NBank sa local Comelec nga magsugod na verification stage. Antes ini, pwede pa maka-withdraw ang pumuluyo sang ila pirma paagi sa pagsulat sa Comelec. I think may possible, no? Possible siya kag dapat before mag-start ang verification kay may notice man ay sa proponent nga ma-start na ang verification sang signatures. So dra nga proseso, dra na siya nga exclude ang iyang signature. Kim Salinas para sa GMA Regional TV Early Edition. O diri ka Chatchaman, mga kapuso nagdangat sa 69,098 ka pirma ang nabaton sang Comelec Bacolod City gikan sa tanan nga makabaranggayan matapos ang malapnagon nga kampanya sa ginaduso nga charter change. 20% ini sa masobre 340,000 number of voters sa syudad sang Bacolod Santo man sa record sang Comelec Bacolod City. Nagapabilin pa kabukas ang Comelec nga magbaton sang dugang nga pirma apang pagklaro ni Attorney Catherine Trino Kanya safekeeping lang sang pirma ang mando sa komisyon. Wala man kita yan nag-set sang deadline, no? Kaya ti ila na that will form part sang ilang petition. Ang iba niya may ara sila yado ka organization, andiriya wala, no? So individual ni siya ya. Kung tanaw naton ti 3% man lang no ang kinahanglanon nila per district, no? For Bacolod City nagsubra sila sa 3%. Mga kapuso, rambol nga nagdalahig pa sa pila ka mga miyembro sa mga banda nagluntad sa Kalibo, Aklan. Makitaan sa sini nga video ang pag-perform sa mga banda upod sa nagakyasinadya nga mga tao. Mati-unti-un pa nagluntad na ang ginamo. Makitaan man ang pila ka mga drama nga naglinupad. Ang kalye nga napunan sang tao naghawan bangod sa kahangawa sang tagsa-tagsa nga malamita. Bisan may mga pulis na pila sa embolbado sa rambol ang sige sa gihapon. Sang ulihin napunggan gid man sang kapulisan nga maglala pa ang sitwasyon. Ang insidente ang nagluntad sa C. Lacerna Street sa Kalibo, Aklan kagabi. Sa statement nga ginpagwas ng direktor sa Aklan Police Provincial Office nga si Colonel Victorino Romanillos Jr., iya ginpasalig nga maid-id nga pag-imbestigaran ang insidente kag pasabton ang mga dapat manabat. Samtang si Kalibo Mayor Judy Sucro naman ginanunsyar ang pagdumili sa mga banda nga lagalag kag bayangan nga nagkaladalahig sa insidente sa pagpakigbahin sa sadsad kag sa merrymaking activities. Ginpasalig man sini nga may nagakaigo nga pagdisiplina nga ipatuman kaangot sa hitabo. Gindugang pa sang alkalde nga ang festival ang tion para sa pagkisinadya, pag-isa kag pagpasundayag sang respeto sa tradisyon. Gani indi sini pagtugutan ang buluhaton sang pila ka tawo nga ini ang halitan. Ginpasalig sang Iloilo City Police Office nga tutukan sini ang mga estilo sang drug pushers sa pagpalapta sang illegal nga droga samtang nagahilapit ang Dinagyang Festival 2024. Ini matapos na dakpan sang City Drug Enforcement Unit ang 50 anyos nga si alias Alog sa ginpatigan nga buy-bust operation sa isa ka hotel sa Barangay Hipodromo, Iloilo City proper. Gindakop man ang ginapahayag kabulig sini sa operasyon nga si alias Jade, 24 anyos kag si alias Joland, 24
anyos nga araman sa lugar sang ginpatigayon ng operasyon. 11 tanan ka sachet sang suspected shabu nga ginabanta nagabalor sang 1.4 million pesos ang na-recover sang kapulisan. Sunod sa Iloilo City Police Office, sa masami nag-check-in si alias Alog sa hotel kung sa diin siya ginakadtuan sang iya mga parokyano. Tuig 2015, napreso man ini bangod sa paghupot sang illegal nga droga. Basta nila na, makadto na daw sila, kag ang ilang makuntan dira makadto nga abin nila maka-iwas sila sa monitoring sa mga pulis. Iwagi sila nagdaong nga monitored man sila gyapon. Kag para naman sa aton nga globalita, mga kapuso, 20 ka persona patay sa eksplosyon sa isang fireworks factory sa Thailand. Samtang duha ka tawo patay man sa eksplosyon sa mga explosive device sa pungso Nigeria. Nakatutok Julius Belacaol. 20 ka tawo ang napatay sa eksplosyon nga nagluntad sa isa ka fireworks factory sa naaminhan sa Bangkok, ang kapital sang Thailand. Wala gilayo na hisayran kung ano ang gintunaan sang insidente nga natabo sa Suphanburi Province, mga 120 ka kilometro nagikan sa Bangkok. Hindi pa man klaro kung tanan nga mga trabahador sang factory ang nagkalamatay, bangod wala sa nakitan nga survivor. Gilayo naman nga ginmando sang Prime Minister sang Thailand nga si Seta Thavisin ang madasing nga investigasyon sa insidente. Patay man ang duha ka tawo kag madamo pa ang nagkalasamaran matapos magluntad man ang eksplosyon sa isa ka pribado nga puloy-an sa Oyo State sa Nigeria. Sa video nga kuha sa lugar, makitaan ang kahalitan sang paglupok sa mga building kag sa mga salakyan sa Bodija District sa Ibadan. Base sa inisyal nga investigasyon, ang mga explosive device nga ginatago sang mga illegal miners sa among balay ang nagtuga sang insidente. Nagpasalig naman ang gobyerno sa Nigeria nga maghahatag ini sang temporaryo nga akomodasyon sa mga nadulaan sang ilistaran. Julius Belacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition. Napunan sang kasadyang gabi sa mga kalibonhon kag mga bisita sa Kalibo Ati-Atihan Festival 2024 matapos makaupod ang ilang mga ginaidolo nga Kapuso Stars sa Kapuso Fiesta nga ginpatigayon sa Pastrana Park sa Kalibo, Aklan kagabi. Lunsay naghalad sang ambahanon sanday asawa ng asawa ko cast Joe M. Bascon kag Lizelle Lopez, subong man sanday Black Rider cast Ruru Madrid kag John Lucas. Syempre, mas nangin memorable pagid ang tion para sa iban nga naka-shake hands sa Kapuso Stars sa tion sang ilatag sa ka-performance. Ginkalipay naman nanday Ruru, John, Lizelle kag Joe M ang pag-abi-abi sa ila sang mga kalibonhon kag pagpakita sang suporta sang linibo ka tawo sa ila show. Ginpasalig man sa mga ini nga padayon sila nga magatinguha nga mahatagan pagid ang mga ini sang manami nga mga show nga malantaw sa adlaw-adlaw. Samtang antes ang Kapuso Fiesta, ang nahinambitan nga Kapuso Stars ang naghapit sa Bakawan Eco Park para magpakigbahin sa tree planting upod ang mga residente. Wala syempre nila ginpalampas sa mga ini ang chance nga matilawan ang exotic food nga ginapabugal sang banwa sang Kalibo ang tamilok. Mga kapuso, may harana na naman ang aton mga bisita this morning. Can't wait nga pamatian ang ilang newest single. Let's welcome back Sky Garden. Maayong aga Sky Garden, welcome back sa GMA Regional TV Early Edition. Mag-good morning muna kayo sa mga taga-Western Visayas through a song. Maayong aga, Western Visaya, ako'y si Dio, taga Sky Garden. Ayan na. We're happy na sa pagsalubong nyo sa 2024. May regalo na agad kayo sa self nyo at syempre sa fans. Itong newest single nyo under Alt G Records, let's talk about Historia. We've heard inspirasyon ito sa love life mismo ng isa sa inyo. Sino kaya? Yes po. So it's Historia is a song na story po ng love life ni Iwa. When he was in college, he had a Japanese girlfriend noon. Pero after graduating, they worked together, and then ito po yung turning point is that pandemic came. Yung girl naman po, she had an opportunity to go to US. Iwa decided to break up kasi he doesn't want her to think about him. Na yun nga,
na don't worry about me. Yes. Do what you want to do. Go follow your dreams. Ganun. That's why he decided to break up. Kaya this song is like a song of his memories. But we don't say memory po. We say it history ni Love Life ni Iba po. Kaya Historia. Siyempre, ang part na ito ang hinihintay ng mga kapuso natin. Kantahan nyo na kami, guys. Take it away. Okay, let's po. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Pag-iingatan sa puso't isip di mawawala. At kahit pa tayo'y magkalayo, sa bawat tawat di maglalaho, mga yakap at ngiti na nagbabalik. Mga alaala, nasan ka man ngayon, aking sinta? Ako'y patuloy na umaasa, sana'y kay muli magbalik. Ako sa'yo maghihintay pa rin. Imbitahan nyo na mga taga Western Visayas na pakinggan ang historya at syempre, i-download. Yes po, thank you very much po. So, you could listen po our music, Historia, sa Spotify, YouTube Music, Apple Music po, all music streaming platform po. So, please listen po. And our music video po will be released next week sa GMA Music YouTube channel po. Alright, maraming salamat Sky Garden. Nandito lang kami to support. Thank you very much po. Salamat po. Thank you so much for your time. Sa dugang nga balita mga kapuso, sa sobra nga katugnaw na record kahapon sa pungsod ang pinakamanubo nga temperatura subong nga amihan season. Sunod sa Pag-asa, 10.8 degrees Celsius ang minimum temperature sa La Trinidad, Benguet. Subong adlaw padayon nga nagaluntad ang amihan sa Luzon, samtang shearline naman ang nagaapekto sa nasidlangan sang Visayas kag Mindanao. Halos bugos nga Western Visayas ang maka-eksperyensya sang manaming nga panahon. Magluwas lang sa pila ka lugar nga posible sa gihapon tupan sang mahina, tubtub kasarangan nga pag-ulan base sa rainfall forecast sang Metro Weather. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Nagpatigayon sang hearing ang Committee on Public Safety sang Iloilo City Council sa idalam ni Councilor Cedric Cabaluna kaangot sa ginaduso sang Police Regional Office 6 nga magpatuman sang signal jamming kadungan sa highlights sang Dinagyang Festival 2024. Suno sa konseho, wala sila nagapamatok sa signal jamming kun masarangan sang PNP nga mahimo ini sa nagakaigo lang nga lugar sa syudad. Sang nagligad nga tuig ginaprubahan sang konseho ang signal jamming apang nakibot nga signal shutdown na ang natabo. Ginpahayag ni Iloilo City Police Director Colonel Joreste Coronica sa committee hearing nga subong sini nahibaluan nga signal shutdown ang natabo sang nagligad nga tuig. Bangod sini pila ka konsiderasyon ang naistoryahan sa committee hearing nga manginbalasehan sang rekomendasyon sang komitiba sa konseho nga talakayon sa regular session sa masunod nga semana. So, nakita tang nangin epekto sa dito no in various aspects ang pangabuhi kag even palangabuyan and regular man being a travel sa aton pumuluyo. That's why from that experience do hindi na tag gusto nga maliwat pa to. Now that we know the effect of our specific request for specific area that it causes negative effects to na wala naman na mo na imagine. Mga puso sa Bacolod City naman, koalisyon batok privatization sang transportasyon, magapatigayan sa malapnagaw na aksyon kontra modernization program. Yaring report.
Naghugpong sa isa ka koalisyon ang nagkalinglaing nga grupo nga nagpamatok sa privatization sang transportasyon, power kag water utilities. Natalana nga magpatigayon sang lihok sa Dalanon sa Bacolod City ang grupo agud padayon nga pamatukan ng plaso sa PUV consolidation sa mabot nga January 31. Maluwas sa mga driver-operator, mag-aupod sa untat biyahe ang grupo nga nagapanawagan sa pag-abolish sang JVA sang Basiwa kag Prime Water. Pati man ang mga nagapamatok nga mahatagad sang franchise ang Negros Electric Power Corporation. Ating waan naton 100% sang tradisyonal nga 1,747 nga unconsolidated ilabuto naton nga magaupod gid sa pinakadako kag pinakalapad nga action mobilization naton sa bilog nga Negros. Gipakita ta sa national government nga kinanglanan nila mag-take action. I-surprise naton sila no before January 31. So dira naton kag hindi mamati ang gobyerno, so dira naton parada ang aton mga salakyan kag matulog kita mismo sa kadalanan. Ginapanawagan man sang koalisyon ang mga pribado nga individual nga mag-ugyon sa panawagan agud mabalik ang ginapasuni makatawo nga pagdumala sang transportasyon, tubig kag kuryente. Bisan pa gani ang konstitusyon na nagasiling nga diffusion of property ownership of profits, di paano ni karon kung mag-amo nga maresulta sa privatization kag monopoli sa aton mga industriya, services, transport, water, power. Una nagpasalig ang Bacolod City LGU alalayan ng masobra sa 600 ka modernized jeep nga nag-ooperate na sa syudad. Santo sa pagsulundan sa LTFRB, ang tagsa kahublag protesta, ang dapat may permiso agud hindi makompromiso ang mga sumalakay. Prioridad man nga makapangaman ng publiko kag ang mga negosyo. Pinaagi sa revocation of franchise ang mga mapamatudan nga kabahin sang unannounced protest. Suno, sa koalisyon, wala nga nila ginakilala ang mga direktiba sa LTFRB gani ginayo sa publiko nga mahangpan ang kausa sang ila mga hibubunot. Wala pa sa pahayag ang alkalde sa syudad sa sining nga isyu. Adrian Prietos para sa GMA Regional TV Early Edition. Mga puso, 12 ka mga warrior princess o kung mga kandidata nagikan sa 12 ka mga barangay sa Kabangkalan City ang nagpaindis-indis agad makuha ang corona sa Miss Sinulog Kabangkalan 2024 sa Coronation Night sa Case Center Gymnasium sa Kabangkalan City sa Negros Occidental kagabi. Halin sa production number, Hablon Playwear Competition, Evening Gown, kag question and answer portion. Halos wala sang nagpaulihi sa mga kandidata. Sang ulihi mga kapuso, ginkilala nga second runner-up ang pambato sang Barangay 9 nga si Kay Camille Titong. First runner-up naman ang kandidata sang Barangay Uringao nga si Johanna Marie Uyog. Kag ang ginkoronahan sa gabi sang kompetisyon ang ginkilala ukon kag ginkilala nga bago nga Miss Sinulog Kabangkalan 2024 amo si J. Bel Ramos sa Barangay Daan, Banwa. 30,000 pesos plus sash and trophy ang mapauli sang bago nga Sinulog Festival Queen 2024. Nagserve man nga judge sa Coronation Night ang beauty queen kag sparkle star nga si Billy Hackinson. Mas nangin matahob ang gabi kag napuno sang kilig matapos sa ginhirana ni kapuso artist Christian Bautista ang mga Kabangkalanon. Antes, nagpadulong sa Kabangkalan City kahapon naghapit anay sa Bacolod City Sunday Sparkle Stars Billy Hackinson kag Asia's romantic balladeer Christian Bautista kag nagtilaw sa manamit nga chicken inasal. Pagasiraduhan subong adlaw January 19 ang pila ka dalanon sa Iloilo City para sa libre nga konsyerto sang Philippine Philharmonic Orchestra. Pila sa mga dalan amo ang Mulye Luni Aldeguer, J.M. Basa, Arsenal, Guangco, Peralta, Ortiz, Melissa, De La Rama, Zamora, kag Calasan Street. Magasugod ang programa alas 6:30 sa gabi. Samtang sa palaabuton nga Enero 21 adlaw sang Domingo siraduhan man ang pila ka dalanon. Halin alas 6 ang gabi tubtub alas 3 ang kaagahon para sa blocking sang competing tribes sa dinagyang illumination. May road closure sa Donato Pison Avenue pakadto sa Atria, Plazuela, SM City, Taft North kag Iloilo Festive Walk. Samtang bangod sa ginapaabot nga paggutok sang trapiko sa madamo nga bahin sang syudad, ginanunsar man ni Mayor Jerry Treñas nga suspendihon ang klase sa tanan nga level sa mga pampubliko kag pribado nga mga eskwelahan karon sa hapon.
Mayaran na masobra 1 million views ang trailer sang Love Die Repeat ni ginabidahan ni Jeneline Mercado kag Sian Lim bilang Angela kag Bernard. Gindayaw sang netizens ang chemistry sang duha nga first time nga magkaupod sa katrabaho. Mag-asawa ang duha sa series kasi masami may challenging kag intense nga mga eksena. Ang dugang pa nga mga magya ni Angela kag Bernard bantayan mga kapuso sa Love Die Repeat kada 8:50 p.m. sa GMA Prime pagkatapos sang Black Rider. May regalo si Dingdong Dantes kag Marian Rivera sa mga kapuso kada weekend. Starting January 20, malantaw na ang Jose and Maria's Bougainvillea 2.0. Paano ba na nila bulunigan na mabalik sa normal ang negosyo sang pamilya? Pilayhan ang kota ni Jose kag Maria sa ila Season 2. Bantayan kada Sabado 6:15 p.m. ang Jose and Maria's Bougainvillea 2.0. Madamo kuno sang natunan si Joem Bascon sa iya karakter bilang Leon nga lider sa grupo nga kalasag sa asawa ng asawa ko. Siya ang nagkuha kay Christy nga karakter ni Jasmine Curtis Smith tubtob na hulog ang buot sini sa iya. Sunod kay Joem madamo pa sang twist nga dapat bantayan sa karakter ilabi na pagabot sa pagpakigbato sang kinamatarong. Bantayan mga kapuso kada 9:35 p.m. ang asawa ng asawa ko sa GMA Prime. Zen mga puso, dako ginyabahin sa kabuhisan tag sa katawo ang music kag bangod sini dapat kita magpasalamat sa aton mga musikero. Mato din na Adrian sunogani sa American composer nga si Roy Ayers. The true beauty of music is that it connects people. It carries a message and we the musicians are the messengers. Kag para aton mamintinar ang aton mga composer kag singer dapat naman buligan ang music industry. Isa sa mga ini among paglikaw sa pagpatukar sa mga pirated nga kanta. Madaming salamat sa pagtutok diri sa amon sa GMA Regional TV Early Edition of the Nakitali Lunes ug Biyernes. Mahimo nyo nga malantaw ang aton episode sa www.gmaregionaltv.com kag mag-subscribe sa aton official YouTube channel, GMA Regional TV. Ako si Zen Kilantang Sasa. Kao naman si Eden Prietos, mugo sa puwersa para sa mas akong misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod. Happy weekend!